umaga po sa bawat isa. So, isa na naman po umaga ang binagkaloob sa atin ng Panginoon para sa atin at para unahin natin siya sa araw na ito sa pamamagitan ng pagpuri sa Kanya, pag-aaral ng Kanyang salita. Tayo po muna umawit sa Panginoon. The steadfast love, the Lord never ceases. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan ka po sa umpisa. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. O salamat sa inyo, Panginoon. Sa araw-araw, hindi kayo nagmamaliw. Sumasagana palagi ang biyaya ninyo para sa amin, Panginoon. Sa araw-araw, pinaparamdam ninyo ang inyong pag-ibig, O Diyos, pagmamahal sa amin. Inyong kahabagan, Panginoon, ay laging nakikita sa araw-araw. Salamat po sa inyo, O Diyos. At muli sa oras na ito, kasama ng Banal na Espiritu, gabayan po kami sa aming pag-aaral. Nawa ang salita ninyo, O Diyos, sa mensahe ninyo ay matanggap namin, O Diyos. Matanggap ng bawat isang may kinig at may kinigma, Panginoon, sa mga susunod na oras. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa Kanyang sumasaganang biyaya sa atin sa araw-araw. Dako na po tayo sa ating pinag-aaralan ng tungkol sa condemnation. Ng mga nakaraang linggo na pagtanto natin na ang condemnation ay galing sa demonyo, galing sa kaaway. At
ang condemnation ay nararanasan natin kapag tayo ay nagkakasala. Pero ito po ang tanong. Ang condemnation ba ay para sa mga anak ng Diyos? Is condemnation really meant for Christians? Is condemnation really meant for Christians? Dapat ba talagang pakinggan at tanggapin ng isang anak ng Diyos o sa isang Kristiyano ang condemnation na nanggagaling sa kaaway? Sabi sa Roma chapter 8 verse 1, alam natin ito. Roma chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk according to the flesh, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ulitin ko po. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ang lahat ng mga nasa Panginoong Jesus na hindi lumalakad ayon sa laman, no, at namumuhay sa Espiritu ay hindi na kailanman, no, dapat tumanggap ng condemnation. No more condemnation. No condemnation. Hindi ka na nararapat sa condemnation. No? Hindi na nararapat ang condemnation sa iyo. Now, given, talagang binabato yan ng kaaway sa atin. Pero para sa atin, parang ano yan eh, ikaw ay isang magandang nilalang, tapos sinasabihan kang pangit. Tapos ikaw naman na uto-uto ay tatanggapin mo yung katagang iyon na ikaw ay pangit, kahit ikaw maganda, iyak-iyak ka kasi sabi sa akin, pangit ako ganun. Hindi para sa iyo yun. Dahil ikaw ay maganda, hindi ka na kailangan tumanggap ng pangit na pang-aasar na pangit. Ganon din sa mga Kristiyano. Dahil ikaw ay anak na ng Diyos, hindi mo na kailangan tumanggap pa ng condemnation. Hindi mo kailangan tanggapin. Nakatanggap tayo, no? Nakaranas tayo nun, pero hindi mo kailangang tanggapin. Hindi mo kailangang i-claim yung condemnation na iyon. Dahil ikaw ay nasa Panginoon na. At ito yung mga dahilan, no? Kung bakit hindi natin kailangan tanggapin ang condemnation. Una, God is not the author of our condemnation. God is not the author of our condemnation. Since Satan is the author of our condemnation, o sa kanya nanggagaling ang lahat ng condemnation, therefore, God is not the author of our condemnation. Kung sa demonyo ang condemnation, ibig sabihin, hindi ito galing sa Panginoon. Malinaw po ba yun? Medyo simpleng pag-explain na yun. Hindi nanggagaling sa Panginoon talaga ang condemnation. So, if God is not the author of our condemnation, hindi na natin kailangan pakinggan ng mga condemnation na iyon. Hindi natin kailangan pang tanggapin ang condemnation na iyon. Dahil ito hindi naman sa Panginoon. Bakit tayo tatanggap ng mga bagay na nanggagaling sa kaaway? Why should we accept or listen to those things that is from the devil? Ito yung mga dahilan bakit hindi na tayo dapat tumanggap ng condemnation. Number 1, wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi sa biyaya. We are no longer under the penalty and the curse of the law. Ang kautusan na nagpapakita sa atin na tayo ay wala talagang kakayanan na sumunod sa Panginoon. Pero wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim na tayo ng biyaya. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 9, punta po tayo doon. 2 Corinthians chapter 3 verse 9. Sabi dito sa English, "For if the ministry of condemnation was glorious, the ministry of righteousness will abound much more in glory." Wala na tayo dun sa ilalim ng ministeryo ng condemnation. Dahil itinupad na ng Panginoon yung lahat ng demands ng kautusan dahil sa kanyang sacrificial death. Siya na yung tumupad ng lahat ng kautusan na iyon para sa atin. Kaya wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng biyaya ng Panginoon. And therefore, we are no longer under the ministry of condemnation. Malinaw po ba yun?
So we are not under the law of we are not under the law but under grace. Tinanggal na pinulfill na ng Panginoon yung demands ng kautusan para sa atin. Pangalawa, dahil sa sacrificial death ng Panginoong Jesus, we have been justified. Tayo na ay ginawang matuwid. Tayo pinatawad ng Panginoon at ginawang matuwid, no, sa Panginoong Jesus. We are now justified and in right standing with God. Kung dati tayo ay hinahatulan ng makasalanan at kamatayan, ngayon hinahatulan tayo bilang mga matutuwid. Tayo ay tinuturing ng matuwid ng Panginoon. At napakaganda ng ginawa ng Panginoon sa atin at nung nakaraang linggo na babanggit natin ito. Para tayong walang ginawang mali sa harapan ng Panginoon dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Para tayong walang ginawang mali, no, sa harapan ng Diyos Ama. Wala tayong track record. Hindi yung yung may track record ka tapos absuelto ka na, pinatawad ka na. Tayo, pinatawad na at binura pa yung lahat ng ating mga pagkakasala. Hindi na inaalala pa yung ating mga pagkakasala. Ganon katindi yung ginawa ng Panginoon sa atin at natanggap natin sa Panginoong Jesus. Minatawad na tayo at tinuring tayong matuwid ng Panginoon. Binura pa yung lahat ng ating mga nagawang pagkakasala. Kinalimutan ng Panginoon. Yung lahat ng, hindi naaalalahanin ng Panginoon yung lahat ng nagawa nating pagkakasala. Kaya nga sa Roma chapter 33 verse 34, ayan nyo, pumasahin ko muna sa English. Who will bring a charge against God's chosen one? Roma chapter 8, 33, 34. Who will bring a charge against God's chosen ones? It is God who acquits. Who will condemn? It is Christ Jesus who died, rather was raised, who is also at the right hand of God, who intercedes for us. Kung tayo ay ginawa ng matuwid, tinuring ng matuwid ng Panginoon, who shall condemn us? Sino pa yung dapat na mag-condemn? It is God who justifies. No? Who is He who condemns? Sino pa yung may kakayanan na ma-condemn tayo? Ang Panginoon na ang nagturing sa atin na tayo ay matuwid dahil sa Panginoong Jesus. Who shall condemn? No? Kanino pa dapat tayo tumanggap ng condemnation kung ang Panginoon na mismo yung tumuring sa atin na matuwid? Amen po ba? Sunod, we are at peace with God. Tayo ngayon ay may kapayapaan na sa Panginoon. Kung noon, tayo ay tinuring na kaaway ng Diyos, no? Enemies of God. Ngayon, meron na tayong kapayapaan sa pagitan ng Panginoon. We have peace with God. Kung noon tayo ay nakatakda sa righteous wrath of God, no? Yung sa galit ng Panginoon, ngayon naman meron na tayong kapayapaan sa Panginoon. Hindi na tayo karapat-dapat dun sa divine wrath of God. Sabi sa Roma chapter 5 verse 1, Romans 5 verse 1 sa English. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We already now have peace with God. Wala na tayo dun sa galit ng Panginoon. So why should we accept condemnation? Kung wala na sa atin ang galit ng Panginoon, bakit pa tayo tatanggap ng makikinig sa condemnation ng kung sino man at ng kaaway? Sunod, we are made righteous in Christ. We are righteous in Christ. 2 Corinthians 5 verse 21, sabi po dito, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Ang Panginoong Jesus na hindi nakagawa ng mali, ay naging kasalanan para sa atin, umako ng lahat ng pagkakasala sa atin, para naman tayo ay maituring na matuwid. Imbes na tayo yung tumanggap ng kaparusahan ng kamatayan dahil sa mga kasalanan natin, ang Panginoong Yesus na yung tumanggap ng lahat ng iyon. He was made sin, no? For us, para lang tayo ay maging matuwid. We are made righteous in Christ. We no longer have
unrighteous traces in our lives. Hindi na tayo karapat-dapat pa sa condemnation ng kaaway. Dahil tayo ginawa ng matuwid ng Panginoon. So ano pa ba yung magiging dahilan natin para tanggapin at pakinggan natin, paniwalaan din yung lahat ng condemnation ng kaaway? Totoo na nung tayo makasalanan pa, the righteous condemnation of God is kamatayan para dun sa mga nagkakasala. Pero hanggang dun na lang yun kung tayo ay makasalanan. Pero dahil tayo ay hindi na makasalanan, tayo ay mga anak na ng Diyos, ginawang matuwid ng Panginoon, we no longer have to go through that righteous condemnation of God. Ang problema, tayo mga mananampalataya, kahit tayo ay matutuwid na sa harapan ng Panginoon, no? Tinatanggap natin ang condemnation na nanggagaling sa kaaway, which is kasinungalingan at hindi naman talaga galing sa Panginoon. Pero bakit, pastor, na kapag ako ay nagkasala, meron pa rin ako nararamdaman na parang guilty feeling? Bakit? Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10 to 11, meron tayong tinatawag na godly sorrow. Yung godly sorrow na iyon ay tinatawag din na conviction. So basahin na nga lang po natin 2 Corinthians 7, 10 to 11. Sabi dito sa English, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. See what this godly sorrow has produced in you, what earnestness, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done. Godly sorrow is also translated as godly grief. No? So, yung godly sorrow na ito, no, sa Biblia, isang beses lang na nabanggit ito. Dito sa binasa natin sa 2 Corinthians 7:10 to 11. Now, yung godly sorrow na ito, godly grief, o tinatawag din natin conviction. No? Ito yung magtutulak sa atin para tayo ay magrepent, no? Para tayo ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon. No? Condemnation, ano yung condemnation? Condemnation will not lead you to repentance, but godly sorrow will, conviction will lead you to repentance. No? Worldly sorrow, no? Yun ang tinatawag din na isa pang term ng condemnation. Worldly sorrow, no, will let you bring to death. Yung worldly sorrow yung magdadala sa iyo sa kamatayan dahil mag-iiwas, iyan ang tutulak sa iyo palayo sa Panginoon. Pero kung ikaw ay merong godly sorrow, conviction na nararamdaman na galing sa itong conviction na ito ay galing sa banal na Espiritu, magtutulak sa iyo ito para ikaw ay humingi ng kapatawaran, no, magsisi mga kasalanan. Yung sabi dito, eagerness to clear yourselves, yung pagnanasa, no, na ikaw ay pawalang sala. No? Ikaw, what alarm, nakaranas ka ng naalarma ka dahil ayaw mo yung ganong klaseng kalagayan, yung nagkasala. No? What longing, what concern, and what readiness to see justice done. No? Meron kang ganitong klaseng feeling na nananais mo ng maging tama muli sa harapan ng Panginoon. So, godly sorrow is a good thing. At ito ay galing sa banal na Espiritu. Conviction, gawin na natin conviction kasi mas kilala natin yung term na ito. Conviction will convict you to draw closer to God. To be right in God. To be right with God. Sa wikang Griego, ang elensyo, no, o sa English ay conviction. Ang ibig sabihin po nun ay to convince someone of the truth, to reprove, to accuse, to refute, or to cross-examine a witness, to convince someone of the truth. Pag nakaranas tayo ng conviction galing sa banal na Espiritu, para yung attorney na nagsasabi na nagkamali ka pero kailangan mo ng kaligtasan. Nagkamali ka pero kailangan mong ayusin yung sarili mo sa harapan ng Panginoon.
Ang problema, doon naman sa, sa kaaway, sinasabihan kang makasalanan at hindi ka na binibigyan ng pag-asa na makabalik sa Panginoon. But the Holy Spirit convicts us of the truth na talagang pinapakita niya na tayo nagkamali, pero tinutulak niya tayo na magkaroon ng panumbalik sa Panginoon at magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Ngayon, paano tayo na-convict ng banal na Espiritu? No? We are convicted, number 1. We are convicted when we become mindful of how much our sin dishonors God. Kapag pagtatanto natin na talagang hindi ka lugod-lugod sa Panginoon yung nagawa nating pagkakasala, we have been convicted by the Holy Spirit. Nakaranas tayo ng conviction kapag natagtanto natin na talagang itong kasalanan ko ay hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Psalms chapter 51 verse 4, sabi dito, "Against you only I have sinned and done evil, I have done what is evil in your sight." Nung nagkasala si David, talagang nakonbikta siya nung pinakita sa kanya ni Prophet Nathan na, nagkasala ka, mali yung ginawa mo. Hindi na siya nagdahilan, hindi siya nangatwiran. Agad siyang nagnais na makapanumbalik sa Panginoon. So kapag alam mo, o alam natin, na talagang hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, conviction will reign in our hearts. Mamamaya na yung conviction sa atin at magtutulak sa atin ito na makapanumbalik agad, magkipag-ayos sa Panginoon. Humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Amen po ba? Sunod. We are convicted when we become intensely aware of the wrath it exposes to our soul. Tayo ay nako-convict, nakaranas sa conviction kapag alam natin, we are aware. Aware tayo dun sa tindi ng galit ng Panginoon sa kasalanan. Sa Acts chapter 16, nung nakalaya nung mabuksan yung lahat ng kulungan ng lumindol dahil sa papuri ni Pablo at Silas, itong nagbabantay, nagwardya, biglang lumuhod sa paanan ni Apostol Pablo. Tinanong niya, ano bang dapat kong gawin para maligtas? No? He was under conviction nung panahon na iyon. No? Dahil alam niya na itong nangyari sa kanya, kailangan niya ng kaligtasan. He was certain that he need a Savior. Na kapag wala siyang tagapagligtas, mamamatay siya. Kaya kung alam natin na delikado talaga ang magkasala sa harapan ng Panginoon, we become convicted. Pangatlo, when the Holy Spirit convicts people of their sin, He represents the righteous judgment of God. When the Holy Spirit convicts us, na talagang tayo ay, pinapakita niya na tayo ay may pagkakasala, ano yun? Matuwid na paghatol ng Panginoon. He represents the righteous judgment of God. Minsan kasi, pagkatapos natin magkasala, hindi pa tayo agad humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Then enter the conviction of the Holy Spirit. Minsan naman, may nagawa tayong mali na hindi natin alam na mali. Then enter the conviction of the Holy Spirit. Saka papasok yung conviction ng Banal na Spirit. Magsasabi sa iyo na mali ang nagawa mo. Doon pumapasok ang conviction. Kapag may nagawa tayong mali, hindi pa tayo gumagawa ng pagkakasala, o kaya may nagawa tayong bagay na hindi kalugod-lugod o mali sa Panginoon, at sasabihin ng Banal na Espiritu sa atin, mali ang ginawa mo. Hindi tama yan. Humingi ka ng patawaran sa Panginoon, ayusin mo yan. Yun ang conviction. Itong masaya. Pag tayo ay na-convict ng Banal na Espiritu, hindi ka pwedeng umapila. When we experience conviction, there will be no appeal. Hindi ka pwedeng umapila sa Banal na Espiritu. Hindi ka pwedeng sabihin, hindi nga Banal na Espiritu, Holy Spirit, mali ako ng bagay. Hindi naman siguro kasi may ginawa akong ganito. Hindi ka pwedeng gano'n na kapag ikaw ay na-convict. It is the righteous judgment of God. Kaya nga sabi kanina,
the Holy Spirit represents the righteous judgment of God kapag tayo ay na-convict. Matuwid na paghatol iyon ng Panginoon. No? Kaya hindi ka pwedeng umapila. No? Kapag umaapila tayo sa conviction ng Banal na Espiritu, ang labas nun para tayong mas parang kapantay natin ng Panginoon na matuwid ka din at meron kang karapatan na pagtanggol ang sarili mo, which is mali. Kapag tayo ay na-convict, there will be no more room for appeals. Walang puwang para ikaw ay umapila pa. Kaya nga dalawa lang po yun eh. Pakinggan ng conviction o hindi. Buti na lang ang Banal na Espiritu kapag tayo ay kino-convict, patuloy niya tayong kino-convict hanggat hindi tayo sumusunod. Hanggat hindi tayo humingi ng kapatawaran, hanggat hindi natin tinatama, patuloy yung conviction ng Banal na Espiritu sa atin. Dahil alam niya, yun yung dapat mong gawin. Wala nang iba. Alam ng Banal na Espiritu, ito yung dapat mong ayusin, ito yung dapat mong gawin, ito yung mali na ginawa mo. Wala nang iba. Problema tayong mga Kristiyano ay umaapila pa. Sa anong paraan? Hindi mo natin sabihin, pero kapag hindi natin sinusunod ang conviction ng Banal na Espiritu, nagpapakita ito ng pag-aapila sa harapan ng Panginoon. Kaya, compared to condemnation, na isang kasinungalingan, na hindi magtutulak sa iyo papalapit sa Panginoon, mas maganda yung conviction na nagsasabi sa iyo, nagkamali ka nga talaga, pero panumbalik, tutulak sa iyo ito, papalapit sa Panginoon. It will bring you to repentance. Kapakita sa iyo na may pag-asa pang ayusin yan. Ang conviction ng Banal na Espiritu yung magtutulak sa atin na ayusin ang relasyon natin sa Panginoon. The convicting power of the Holy Spirit opens up our eyes to sin and opens our hearts to receive God's grace. Yung convicting power, yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu na tayo ay kino-convict. Yung magbubukas sa ating mata, sa ating paningin na talagang nagkasala tayo, pero binubuksan naman din ang puso natin para tayo ay makapanumbalik sa Panginoon at matanggap ang biyaya ng Diyos. So, ano yung dapat nating pakinggan? The conviction or the condemnation? Nakakalungkot. Ito yung talaga yung pinakagusto kong puntuhin. Nakakalungkot dahil meron tayong mga kapatiran sa church na kapag sila yung nagkakasala, takang-taka ako noon na bakit ang hirap nilang makapanumbalik sa Diyos. Alam naman nilang nagpapatawad ang Panginoon. Alam naman nilang kaya silang may chance, may pagkakataon silang makapanumbalik sa Diyos. Pero bakit parang ayaw bumalik sa Panginoon? Bakit hirap silang makapabalik sa Panginoon? And there are some reasons na pwede tayong masabi na bakit hirap silang makapanumbalik sa Panginoon. Una, kulang ang kanilang pananampalataya. Hindi nila mapanampalatayaan na nagpapatawad ang Panginoon. Na kaya patawarin ng Panginoon na nagawa nilang mali. Pangalawa, takot sila sa condemnation ng tao. Ayaw nilang makarinig ng condemnation ng sasabihin ng tao sa kanila. Dahil, aminin naman natin, hindi. Sa loob ng church, meron talagang mga tao na kapag alam nilang nagkasala ang taong iyon, pag bumalik sa church ay kung ano-ano na ang sasabihin. Kaya nga mga kapatid, kapag ang isang kapatiran ay nagkasala, huwag na natin ipagkalat. Kung alam mo, bigla mong nalaman o kaya ay involved ka doon sa kasalanan na iyon, hindi mo na kailangan pagkalat. Huwag natin dalhin ang kapatiran natin, ang kapatid natin sa Panginoon sa bitag ng kaaway. Ang mahalaga, nakabalik sila sa Panginoon. Pangatlo, meron silang pride. Sa mga dahilan, bakit hindi sila makapanumbalik sa Panginoon kapag sila ay nagkakasala ay dahil sa pride.
Pang-apat ay matindi yung pakikinig nila sa condemnation ng kaaway. Matindi yung pakikinig nila sa condemnation ng kaaway. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay nagkasala, hindi ko sinasabing mabuting bagay iyon na okay lang magkasala ka, huwag ka na lang makinig sa condemnation. Pero it is not a good thing to sin. Also, it is not a good thing to listen to the condemnation of the devil. Hindi maganda magkasala, pero hindi rin maganda ang pakinggan, tanggapin, at paniwalaan ang condemnation ng kaaway. Kahit ng iyong puso, kahit ng condemnation ng ibang tao na maririnig mo. Instead, we should listen to the conviction of the Holy Spirit. Tandaan niyo po yan, kapag tayo ay nasa Panginoon, siguradong makakarinig ka ng conviction ng Banal na Espiritu. Kung tayo ay nasa Panginoon, ang nakakarinig lang ng conviction ay yung mga pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya siguro minsan hindi makabalik yung ibang mga kapatiran na nagkasala, no? Hindi na makabalik sa church. Ay baka dahil wala naman talaga sa kanila ang Banal na Espiritu. Hindi sila makaramdam ng conviction. Pero kung tayo talaga ay nasa Panginoon, it is very sure na makakatanggap ka ng conviction kapag ikaw ay nagkasala. And when we receive that conviction, listen to the conviction. And do not listen to the condemnation. Listen to the conviction of the Holy Spirit and do not listen to the condemnation of the devil. Amen po ba? So mga kapatid, condemnation is not a good thing. And we should never listen to the condemnation. But we as Christians should listen to the conviction and obey the conviction of the Holy Spirit. Amen? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. O Diyos, let us be discerning. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging discerning, O Diyos, sa kung ano yung condemnation at conviction ng kaaway at conviction ng Banal na Espiritu. Malaman namin at maging clear sa amin sa tulong ng mga pinag-aralan namin, O Diyos, kung ano ang condemnation at conviction ng Banal na Espiritu. Upang mapakinggan namin yung dapat naming mapakinggan, paniwalaan namin ang dapat naming paniwalaan, at sundin namin yung dapat naming sundin. Yun ay ang conviction na nanggagaling sa Holy Spirit. Salamat sa inyo, Panginoon, na sa mga nagdaang linggong ito ay tinuruan nyo kami kung ano ba talaga ang condemnation. At pinakita nyo sa amin na ito ay hindi dapat pakinggan at sundin. Pero salamat, Panginoon, binigyan linaw ninyo, O Diyos, ang patungkol sa conviction ng Banal na Espiritu, na ito yung dapat naming sundin, pakinggan at paniwalaan. Salamat po sa inyo, Panginoon. Lord, tinataas nga po namin sa inyo yung mga kapatid namin na hindi makapanumbalik. Maraming kaming pwedeng maidahilan kung bakit hindi sila makapanumbalik. Pero Lord, Holy Spirit, kung sila talaga ay sa inyo, convict them of their sins. That they may go back to God. Holy Spirit, convict niyo po sila, O Panginoon, na sila ay makapanumbalik sa Panginoon, O Diyos. Makapanumbalik sa inyong kalooban. Hallelujah. We are not here to be bitter, mayabang dahil kami nasa inyo. Pero kami nahabag, Panginoon, sa aming mga kapatid na hindi makapanumbalik sa inyo dahil sa kanilang nagawang pagkakasala o dahil sila ay nakikinig sa condemnation ng kaaway. Pero Lord, Holy Spirit, may your conviction reign in their hearts and minds na magtutulak sa kanila papalapit muli sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ang pagpapala po ninyong sumagana sa bawat isa. Saan man po sila magpunta, naman ang kanilang gawin, O Diyos, pagpalain niyo po sila. Ingatan niyo po sila at sumagana ang biyaya po ninyo sa kanila. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo't pinasasalamatan.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Muli, sama niyo po sa panalangin ng aming pagmimisyon this coming June sa Taiwan. At ganun, pagkatapos po ng Taiwan, dediretso po ako sa UAE. Paisama po sa panalangin na talagang kumilos at maranasan ang pagkilos ng Panginoon. So, to God be the glory. God bless po sa bawat isa.